Tot, dahil nga po sumesentro ang mga magulang, opo, at teachers din. Sige, makipagkwentuhan po tayo sa isang guro. Si Teacher Chrissy De La Rosa. Siya po ay National Parent Teacher Association Region 3 Secretary. Ayan. So, kausapin po natin. Ma'am Chrissy, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Good morning po, sir. Opo, opo. Magandang umaga po. Welcome po sa DZXL. Si Ricky Rosales po ito, ma'am. Opo. Good morning, sir. Alright. Sige po, sa gitna po nitong mga nangyayari ngayon, sunod-sunod na mga insidente po ng karahasan, no, sa mga eskwelahan, kayo po dyan sa Region 3, no, yung PTA, paano po ninyo ito pinag-uusapan ngayon, ma'am? Actually po, with the help of Sir Willie Rodriguez po, so nakikipag-coordinate po ako sa kanya kung ano po yung pwede naming maitulong at maisuggest po sa aming mga SPTA na nandito sa school po namin kung paano po namin mako-conduct yung pananatili po ng disiplina ng mga anak po nila. So, regarding po dun sa mga rules and regulations ng school, dinadagdag po namin, ina-add po din namin sa mga lessons po namin, especially sa subject ko po sa MAPE po and sa ESP po, yung mga nangyayari outside sa mga ibang school, kung paano po ba i-handle ng mga estudyante yung kanilang mga depression, stress, at the same time, sinasabi din po namin sa mga parents kung ano po yung pwede nilang gawin sa mga anak po nila ngayon, lalo na nasa high school po kami. So nasa stage po yung mga anak po nila dun sa mga curiosity, yung mga parang gusto po nilang subukan, yung mga bagay-bagay na nakikita po nila sa social media. So sabi po namin sa mga parents during our homeroom conference po, ano po namin, alalayan ang mga anak po nila sa paggamit ng mga social media. At the same time, medyo sine-check din po nila yung mga anak nila kung may mga pagbabago po bang nangyayari sa mga kilos o pananalita po nila. Apo. Ma'am, doon sa mga... Opo. Go ahead, ma'am. Sige po. And at the same time po, lagi po nilang tanungin yung mga anak po nila kung ano po yung... kamusta po yung araw nila sa school? Opo. Kung okay po ba o may mga kailangan po silang ikwento, maging open po. Ma'am, sa mga dati na ninyong activity na ginagawa, may mga nadagdag po ba? Yung mga measures na ganyan, mga paalala ka ninyo, yung mga reminders kung ano dapat. May mga nadagdag po ba ngayon na measures po kayo sa PTA given na medyo nakakabahala ho ito mga lumalabas ngayong information tungkol sa recruitment ng mga minor de edad, shooting, saksakan, yung mga ganon? May pagbabago ho kayong ginawa? Yes, so actually nagkakaroon po ng mga nagko-conduct po ng mga seminars sa mga bata po na nag-i-invite po kami sa mga LGUs po natin, sa mga kapulisan po natin para sila po mismo yung mag-talk sa mga estudyante about bullying, about po dun sa mga pinagbabawal na gamot. And at the same time, yung mga SPTA po namin, pagaya po this last week pa po, sila po mismo po yung nasa harapan ng gate po, sila po yung nag-random check ng mga bag po ng mga estudyante po. Opo. Yung ugnayan, ma'am, ng mga parent at saka teacher, paano ho pinalakas yan, ma'am? Kasi I understand, di ba, ang katotohanan din naman po parang abalang-abala, ang marami pong pamilya, ay maraming magulang sa hanap buhay. Tapos meron pong, di ba, hanggang ngayon na parents na, ay bahala na yung school dyan sa disiplina at saka ano sa mga anak ko. May ganyan pa rin ho ba? At paano nyo ina-address yun, ma'am? Actually po, sir, yung school ko po ngayon, nasa integrated school po ako. Bago pa lang po siya, pang 4 years pa lang po. Masaya naman po akong sabihin na yung community po dito, especially yung mga officials po namin sa barangay, talagang hands-on po sila sa amin. Talagang nakikipag-coordinate po sila kung ano yung pwede po nilang maitulong, may sagawa para sa mga kabataan, especially po yung SK po nila dito, which is the SK chairman po nila. Talagang lahat po ng mga activity para sa mga kabataan,
ini-inform niya po kami para at least kung may mga bata po sa mga estudyante po namin, kahit hindi po taga rito sa kanila, as long as nag-aaral po sa school, pinapasali po nila para at least yung mga bata, marami po silang outlet na pwede nilang gawin para yung focus po nila is for the better, hindi po kung saan-saan napo-focus po yung mga kabataan sa mga iba't ibang grupo. At least nag-join po sila sa mga sports, mga talagang activities na makakatulong in the future po sa kanila. Opo. Yun po yung kagandahan dito sa bago po namin school. Then ang aming din po, PSDS din po namin, ganun din po yung coordination po niya dahil nasa central school po kami dito. So kasama po yung PSDS. Yung communication po between barangay and sa mga officials po ng school, maganda po at saka solid po yung samahan po. Ay, Kaya very good. kaagad ko na-address Opo, yung very mga good. problema po. Ma'am, kayo ay nasa public school? Ma'am Chrissy? Public Yes school? po. Oo. Yes po. Saan po ito, ma'am? Actually, ngayon po, nandito po ako, deployed po ako sa San Antonio Integrated School, San Antonio, Guagua, Pampanga po. Sa Pampanga, opo. So siguro ma'am, matagal na rin kayong guro, ano ho? Yes po, nasa 20 years Wow. na higit na po. Wow, talagang solid. 2 dekada, Ma'am Chrissy. Opo. So, well, isa kayo sa makakapagtimbang-timbang sa nangyayari ngayon din, no? Ito mga bagong generation ng pumapasok sa ating estudyante. Ang isang pakiramdam ng ibang mga magulang na nakakausap ko, it's because of itong ating social media eh. Really, itong ating online behavior, online activities na to na hindi daw naman nangyayari noon. Bilang kayo hong guro na matagal nang nasa eskwelahan at every year yung mga behavior ng estudyante para kabisado nyo na, kapangkapan nyo na. Anong tingin nyo ho rito? Opo. Actually, tama naman po yung mga parents po ngayon. Iba na po yung behavior ng mga kabataan, lalo na marami na exposed na nga po sila sa mga iba't ibang activities sa social media. Pero, syempre po bilang guro, ini-implement namin yung dapat implement, like yung bawal nga po yung paggamit ng mga cellphones sa klase, sa pagdadala po sa klase, depende na lang kung kakailanganin po. So every now and then, kahit nagdi-discuss po kami as long as may nakita po kaming humahawak ng cellphone, sino-confiscate po namin, then binabalik na lang po after the subject or kung nakailang offense na po siya or pangalawang offense po niya is ibibigay po namin after ng klase. And then pag third offense po, i-refer na po siya sa advisor. Kung hindi man po siya yung subject teacher lang po yung kumuha, i-refer po sa advisor. And then the advisor, i-call attention na po yung parent. Ganun po yung ginagawa po namin. At the same time, yun nga po, in-integrate po namin sa lesson namin yung tamang paggamit ng social media, kung ano po yung mga bawal, ano po yung dapat nilang gawin at gayahin. Opo, kasi sa ilang beses na rin po ako naimbitahan nga na magbahagi sa ilang high school dito sa Metro Manila at yung sinasabi niyong ini-integrate, in fairness, talaga pong sa pagkwentuhan ko din sa mga guro, nilalagay talaga nila as lesson. Yung irresponsible social media use, ganun-ganon. Opo. Sige, so meron hong bagong ipapatupad daw ang DepEd. Kanina nasa balita namin na parang posibleng hindi na maka-enroll kapag ka may violation yung bata at may kinalaman din ito sa mga pagbabanta na may mga bomba, ganun-ganon na mahigpit na ho ipagbabawal. Ito ho ba'y naibaba na sa inyo? Kung bagay alam na ninyo ito, may reaksyon na ho kayo rito? Actually, wala pa po. Hindi pa po siya masyado. Ngayon ko pa lang po narinig. Pero kung yun po yung magiging decision po sa itaas, as usual po kami mga nasa ibaba, we will just follow it naman po. Alright. Sige, so final na lang siguro, Ma'am Chrissy, siguro kayo nanay din, mga nakikinig lang po sa atin siguro na alam po niyo yung mga magulang din na may agam-agam, 'di ba? May mga anak na pinapapasok kasi siguro ang takot ngayon na imagine ko yung what if nga, 'di ba? Biglang may ganon na manaksak o
mamaril sa loob ng ano at matamaan yung anak ko, parang walang kalaban-laban, parang ano po ang inyong maipapayo or maybe advice or reminder po sa kanila, Ma'am Chrissy? Thank you po, sir. Thank you po sa opportunity na to na binigay po para makausap at makabahagi po ng Opo. ano po. Actually, as parent po, syempre po, alam ko po yung nararamdaman ng mga magulang sa mga napapanood po nila, yung takot na mangyari ito sa kanilang mga anak. Pero magsasalita lang po ako base po dito sa aming paaralan dahil hindi ko naman po hawak kung ano po yung mga sitwasyon ng mga ibang school. So kung sa mga magulang po namin dito sa San Antonio Integrated School, na-assure po namin na hindi po mapapabayaan yung mga anak nila dahil po yung ating barangay officials and SK officials po nalalapitan po natin kapag nandun po tayo sa mga sitwasyon na hindi na po kayang i-handle ng mga teacher. Pero as much as long as kaya pa po namin dito, napapakausap naman po namin yung mga kabataan ngayon. Hindi naman po kasi namin may iwasan na mayroong talagang mga ibang estudyante, lalo na pumapasok, dumarami na po kasi yung population po namin dito. So may mga transferee na po kami na from the scratch, hindi pa po namin talaga sila totally kakilala. Hindi katulad po ng mga anak po namin na pioneer, na from grade 7 up to this grade level, na grade 10 po sila ngayon. Nasubaybayan na po namin sila. So alam na po nila yung mga rules and regulations. Then yung mga parents din po, suportado po yung mga decision making ng mga class advisors po, na mga pioneer ng mga bata dahil po alam nila na hindi lamang estudyante ang tingin po namin sa mga anak nila, kundi mga pangalawang anak po namin. Talagang kaya po namin ibigay yung mga oras sa mga anak po ninyo at kung paano yung protection na binibigay niyo po sa kanila, ganun din po yung protection na ibinibigay po namin, hindi lamang sa kanilang kaalaman, kundi dahil din po sa kanilang mga mental health. Lagi po kaming nandito and every time na makikita po namin na may pinopost po sila sa kanilang mga My Day, pini-PM po namin yung mga bata yan, kinakamusta po namin sila, kung may problema po ba, kung ano po yung maitutulong. Ganun po yung ginagawa namin mga class advisors and subject teachers na dito sa San Antonio po. So, last assure po, safe po yung mga anak po ninyo sa akin. Even going ikang extra mile, no, sa paggaganon sa mga bata. Imagine mo, bantayan mo yung kanilang mga My Day, di ba? parang matrabaho yun, Ma'am Chrissy. Opo. At saka yung mga notes po nila, kahit antok pa na pag may nakita kang notes na ayaw ko na, andun na, PM ka kaagad na, okay ka lang ba na? Ganun po kami kaagad sa worry sa mga ano po namin. Kaso Ma'am Chrissy, yun ay kung friend ninyo yung mga bata. Di ba may iba na ayaw makipag-friend sa teacher. At least dun sa social media, di ba? Oo, hindi mababantayan yon. Anyway, nako Ma'am Chrissy, salamat po sa inyong panahon at good luck po sa ating lahat, pare-pareho, and thank you ma'am, mabuhay ka. Thank you din po. God bless po. Sige ma'am. Si Teacher Chrissy De La Rosa, National Parent Teacher Association Secretary dyan po sa Region 3. Oras po na natin ngayon, 8:26.